to enter the ark two by two. Pares-pares. O bakit pares-pares? Magkakauri yung pinapasok doon sa ark. O ano ngayon ang ibig sabihin nun? O meron silang mga relasyon sa pagiging magkakauri. Ayun. Tatanong muna ako sa inyo, simple logical question ito. No? Pwede bang maging magkapatid ang baka at kambing? Ano ba sagot nyo? Magkapatid ba ang baka at kambing? Jack, sasabihin ninyo, hindi. Lalo namang hindi magkapatid ang kalabaw at saka ano bang hayop ang masasabi natin na hindi pwede bang maging kapatid niya? Ito bang kalabaw, pwedeng kapatid ng baka? Halos merong pagkakapareho na maaaring magkasinlaki. Kayo na makakasagot logically niya, no? Kung magkapareho sila. Ngayon, ang relasyon ng pagkakamag-anak ay kaayusan na gawa ng Panginoon Jesus sa kanyang mga nilikha. Sinumpong na naman, brad, pakigalaw mo lang yan sa ano. Just a mouse. Ayan. Diba kung ba't nagkakaganyan yan? Kung kailang ginagamit dito ang relasyon ng pagkakamag-anak ay kaayusan na gawa ng Panginoong Jesus sa kanyang manilikha. Bakit kaayusan niya? Tingnan nyo naman, ang Panginoon talagang maayos gumawa yan. Meron tayong lesson diyan sa the seven cosmic functions of the Lord Jesus na ordering of creations. Kailangan alam natin yun Sinaayos niya yan Bakit sinaayos? Ang Panginoon, lahat ng ginagawa niya with methodological or systematic way of arrangement of what He has created. Kailangan nyo, sa dahilang mekanikan niyang mga katangian yung mga nilalang niya maging hayop, maging halaman. Pumunta naman tayo sa halaman muna. Ang halaman ba talagang may relasyon ng pagkakamag-anakan niya? Di ba, merong gumamela. Alam niyo yung gumamela? Merong orchid. Tingnan niyo yung pagkagawa ng Panginoon sa orchid. Pag tinignan niyo dahon niya, yung mga dahon na green leaves of orchids. Halos parang magkakapareho, pero pag pinabulaklak yan, great number of difference of flowers ang lumilitaw dyan. Hindi isa lang. Ayun. Meron bang mga relasyon sila? Ng pagkakamag-anakan? Yun ang tanong na sasagutin ninyo na kailangan batay sa nasulat na salita ng Diyos ang sagot sa tanong na paano naganap ang kanilang pagkakamag-anakan. Ngayon, sa kapaliwanagan nito, meron namang mga pwede nating masabing mga clue na ayon din sa Panginoon sa mga nilalang niya sa lupa ng mga halaman. Punahin ninyo, tingnan ninyo, no? Kapag sa subdivision, merong dinidevelop na lupa. Binuldozer yan, no? Makita nyo, plain lupang lupa. Wala na kayong makita nakatanim. Ngayon, pag yun umulan ng umulan, wala namang nagtatanim doon kahit sino. May lilitaw na damo. Lilitaw ang damo. Pag pinabayaan, hindi na dinidevelop yun, ang lilitaw talahib o mga iba't ibang uri ng damo na may kanikan-kanyang relasyon nyo sa isa't isa. Tingnan nyo, karunungan ng Panginoon na gumawa. Alam nyo yung makahiya? Damong makahiya? Talagang mahiyain nyo. Pag yun nasaling mo ng kaunti, iikom yun. Hindi naman magic yun. Natural no one yun.
Kasi yun ang kanilang uri sa pagkanila na inyayos din ng Panginoon. No? O ngayon, teka, balik din muna tayo doon sa mga hayop dahil ang mga hayop talagang sa relasyon nila, ang hayop sa pag-aaral ng mga nag-aaral ng biological being, sa biology, no? About animals. No? Tinatanong ng mga scholars dyan ng Bible, meron bang spirit yung hayop na katulad natin? Yun yung pinagtatanong pa hanggang ngayon yan. Pero tingnan nyo, ang sabi ng isang si Herbert Armstrong, kung kilala nyo yun, pero hindi naman nagpapaniwala rin ang hayop daw, walang spirit, but with instinct. Instinct, ang sabi ni Armstrong. Pero hindi pa natin sigurado mapapatunayan yung theory yun. Wala rin daw, hindi raw katulad ng tao na self-determining being tayo, meron tayong self-determination. The reason why we can be considered person. God has determinations, and humankind, even angels. But what about the animals? Magkakakilala-kilala ba silang magkakamag-anak? Wala naman silang determinasyon. No? Pero tingnan nyo, nakakita na ba kayo ng aso, kaibigan ng pusa? Sa YouTube, makakakita kayo dyan ng kaibigan yung pusa, nung aso. Pero tanong, magkamag-anak pa sila? Yun ang mahalagang masagot doon. Sila ba ay magkamag-anak? In the sense na sila parehong hayop. O yun, mahalaga rin malaman natin dahil kung tutusin ito ay study about cosmogony na nakalagay sa 73 questions. Bakit natin mahalagang malaman ng tungkol sa cosmogony, created being of the Lord in the world, in the cosmos world? Bahagi ng buhay natin yan. Sipin na lang ninyo, ano kayang buhay kung walang animals? Wala Jollibee. Walang McDo. Wala yan. Ano pagkakakainin natin dito? Puro damo o mga vegetations na created things ng Panginoon, mga vegetables. Nung magkaroon ng flood, ang isang ginawa ng Panginoon para to preserve animals, meron ding teachings ng preservation ng Panginoon sa 7 cosmic functions. To preserve things that He want to remain after the flood. Kaya, mas madami pang naligtas sa hayop kaysa sa tao eh. Bakit? Alam ng Panginoon, kailangan ng mga hayop sa buhay ng tao. Pero yung naligtas ng mga tao, wala lang. Ibig sabihin, matitino pa yata yung mga hayop na na-preserve kaysa sa tao eh. Ilang billion yung tao na nalipol doon. Pero yung mga animals, ang daming na-preserve ang giraffe. Lahat, pati yung mga hippopotamus din eh. Pero wala akong nabasa pati yung hippopotamus eh, pinapayak doon sa ano. May nabasa pa rin pati yung hippopotamus. Nasa tubig kasi yun. Yung mga nasa tubig, hindi na pinaakyat doon sa ano yun, sa ark. Hindi na kailangan, wala namang tubig yung ark eh. Lulubog yun, pagka sinakay doon yung mga hippopotamus. Ngayon, alam nyo, interesting din ito talagang matutuhan natin ng about subhuman creatures. Malamig kaugnayan ng buhay sa natin dyan, sa mga yan. Kasi, kaya inilagay ng Panginoon sa ark yung mga hayop na may mga relasyon sa isa't isa. Alam ng Panginoon na hindi po pwedeng magbungkal ng lupa sa pagsasaka noong panahon yun. Wala naman traktor siyempre hayop pang gagamitin. Alam niyo ba, magaling pang araro yung kabayo. Yung baka. Hindi kabayo, dahil napakabilis ng kabayo. May iwanan yung nag-aalaro. Kasi nag-aalaro yung kabayo. Kaya, ang means of agricultural
way of developing the land for agriculture, yung cattle, ayan, water buffalo. Sa Bulacan yung water buffalo, kalabaw. Sabi ng mga ibang mga Americans sa mga British, maliraw ang pag-describe ng Tagalog ng Pilipino sa hindi daw kalabaw yung water buffalo. Yun ang gusto nila ng Tagalog. Water buffalo. Basta din sa ating kalabaw yun. Tama ng kalabaw. Dahil na gusto natin eh. Ngayon, dito sa punito, ang ating pag-iisipin dito kung paano sila nagkakaroon ng relasyon ganito. Nanganganak ang hayop. Katulad ng tao. Nagkakanak yan. Dito na sa pagkakanak, may mga relasyon na nagaganap dyan. O ngayon, nakakita na ba kayo ng kambing na nanganak ng kalabaw? Naku, imposibleng mangyari yun. O kabayo na nanganak ng pusa? Wala. Bakit? Sinadya ng Panginoon, kung magkakaanak ang kabayo, kabayo din. Kung magkakaanak ang baka, baka din. Kaya nga yung tinatawag yan sa tampering the genetic code. Dahil meron daw mga scientist ngayon, hindi scientist na pinagko-crossbreed ang iba't ibang hayop. Meron tuloy na lumitaw na theory ng mga Bible scholars na baka yun daw ang nakita ni John doon sa Revelation ng mga may anyong tao yung mukha pero anyong hayop yung katawan. Baka raw yun ang dahilan. Yung mga scientist na yun na kung ano ini-inventong crossbreeding ng mga hayop. Masama yun eh. Dahil sa larangan ng pagkalikha ng Panginoon, inayos niya na ang baka, baka rin ang anak. Ang kabayo, kabayo rin ang anak. Kaya may mga relasyon. Hindi pwedeng mawala yung relasyon eh. Yun. Maging sa mga halaman. Ang halaman, ewan ko lang, ngayon ay mayroon daw lumilitaw na yung grafting na yung apple mango na tinatawag, yan daw ay, o kaya yung mga Indian mango, maraming nagpo-produce niya ng mga agricultures na pinag-graft naman yung ibang klaseng bunga ng mangga para makadevelop ng another kind of fruits of mango. Yan is scientific knowledge na yan, kaya lang hindi rin natin matiyak kung allowed ni Lord yung gano'n. Hindi naman gagraft nila yung langka at saka mangga. Iba naman, kung yung langka ang pag-graft magkakaroon ng tinik para matinik na balat yung mangga. Hindi naman gano'n ang dapat mangyari dahil yung langka talagang natural na langka yan. Ano ba pwedeng maging kamag-anak ng langka sa palagay ninyo? Yung bang durian pwedeng masabing kamag-anak ng langka? Yung bang balat ng durian ano ba itsura ng balat ng durian? Para bang langka yung balat ng durian? Meron pa yung rimas yata. Alam niyo yung rimas? Parang langka yun. Alam niyo yun? Di ba parang langka? Pero bilog na bilog yun. Pwede siguro sabihin natin may relative kinship yun. Yung ngayon, basta ang mahalaga na malaman natin ang pagbabatayan ng Bible. Doon sa starting point of creation, doon natin malalaman ang kinship relationship ng mga subhuman creatures. Kasi hindi na masyadong binanggit dyan dito sa New Testament. Dahil ang New Testament ay more about good news of regarding the Lord Jesus Christ. Ngayon, lilipat na muna tayo dito sa number 32. Ito ay theonomy na ito. Number 2. Diyan na lang sa right ng
Ayan, number 32. Who is the spiritual father of the biblical children of sons of God, according to John 1:12, 13, Mark 2:5, 1 John 3:1-2, and Revelation 21, 1-7. Sa banal na kasulatan ay may spiritual na ama. Spiritual na ama. Nabanggit ni Bishop Noel kahapon, if I exactly remember it right, na si Lord Jesus, hindi Father, magiging dual personality. He is not the Holy Spirit, triple personality. Ang pinatutungkulan doon ni Bishop Noel ay yung United Pentecostal Church. Why? Ang United Pentecostal, kay Jesus nga sila sumasampalataya. However, the pernicious error that they had spread out to the world, yung Jesus nila, formerly, yun din ang Father. Yun din ang Holy Spirit. Dahil daw, when Jesus was not yet coming in the flesh, siya yung Father. Then, when He came to the world, He became the Son. Then Jesus na siya. And after the resurrection of the Lord, when He had accomplished the redemptive work of salvation, naging Holy Spirit na. Mali yun. Magiging triple personality nga yun. Nakatulad lang yan, nakatwira ng ibang kape na 3-in-1. Di ba yung kape, tatlo, magkakasama isang cup, pero isa lang yung 3-in-1 na kape. Pero hindi po pwedeng masayon sa Trinitarian na revelation of their kind of being as God. Why? Yung kape, iba sa gatas. Ay ba, uminom ng kape ngayon dito? Siguro. Tingnan nyo, yung bang kape ninyo, yun din ang gatas. Yung gatas ninyo, yun din ba asukal? Hindi po pwede. Cannot be. Kaya ko yung ulit na paliwanag yan. Ako marami nagpapalaganap ng erroneous explanation of Trinity. Si Jesus Eka, yan din ang Father. Pinipilit nila yun. No. Bagamat may fatherhood si Lord Jesus, dito natin na di-discuss yan. Who is the spiritual father of the biblical children of the sons of God? Yung biblical children, tayong mga tao yun. Sino ba talaga yung ama natin? God the Father ba? Ayon sa John 1:12-13, pwede natin i-quote yung verse dito. And as many as received Him, to them He gave to become children of God, who believe in His name. Sino yun? Hindi Father yun. Si Lord Jesus yun. Explicitly, and we can say emphatically. Mark 2:5. 1 John 3:1-2. Kaya pinapahayag dyan, maging sa 21:1-7, na ang merong adopted children, humankind, yung Son, not God the Father. Kaya dito yung isasagot nyo, halos well-explained na rin doon sa tanong. Dahil merong nakalagay na verses dito. Sa John 1:12, walang pwedeng tanggapin ng tao sa tatlong persona kundi si Lord Jesus. Dahil pag tinanggap si Lord Jesus, automatically, sa pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, paglilingkod sa Kanya, the Lord gave all of those who accepted Him as such, including all in all, dahil sa verse 16, ang pagtanggap na ginawa ng mga disciples sa Kanya of all His fullness. Buong kapuspusan.
Kasi hindi pwedeng tatanggapin si Jesus na may puwera doon sa kanyang buong katangian ng pagka-Diyos eh. Hindi pwedeng may mapupuwera kahit isa. Dapat ang pagtanggap, all His fullness. No? Kapag tinanggap ng gano'n, automatically, binigyan na ng karapatan. He gave the rights for us to become His children who believe in His name. Kasi ito ang putod yan eh. Merong church na hindi nila matanggap na matinding magalit si Lord Jesus sa mga sinners. Marami. Noong bago-bago ako nag-work for Jesus, palibasa nun madalas na akong kakaroon ng pag-aaral sa TV ministry ng ating yung pioneer Archbishop, si Reverend Medina, nung buhay pa siya, na tinuturo niya talagang yung buong kapuspusan ng katangian ng Panginoon sa Kristo. I-present niya yung aral ng Panginoon Jesus. Kaya, nung ma-invite ako sa Tondo, dumalunok, may pastor ng bata pa. Sino bang pwedeng kasi edad rito ng pastor ngayon na pwedeng comparison? Brad, ano nga age mo ngayon? Ikaw? 31. Ha? 31. 31. Mga hindi naglalayo sa edad mo ganyan. Bata-bata yung pastor. E di ngayon, nag-request, sino gusto magpatotoo sa kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon? Nagtaas kagad ako ng kamay. Pinatayo ako sa kwarto. Ako po ay dating isang sarado kandadong Romano Katoliko. Noon po makilala ko si Lord Jesus. At narinig ko, tinuturo ng talagang isang lingkod ng Panginoon na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan ng nasa langit, nasa lupa, sa tubig sa ilalim ng lupa. Sapagkat akong Panginoon ng Diyos, kinote ko yun eh. Dahil pinamemorize na sa atin. Pagkatapos na sabi ko, ngayon ko pa ako nalaman, galit na galit na galit pala sa amin ng Diyos. Nung may revolto pa kami. Talagang nababasa ko rin kung paano pinaparusahan yung mga Diyos-Diyosan sa Biblia. Lumapit yung pastor, pinulungan. Brother, huwag kang nagpapatotoo na galit ang Diyos sa tao. Hindi marunong magalit ang Diyos. Kailanman, hindi nagagalit yan. Mapagmahal kailanman yan. Naituro na nila yung Psalm 5:5. Teka muna, pastor, ang natutuhan ko dyan sa Bible the wicked cannot stand before the Lord. For He hates all workers of iniquities. At may tinuro pa lang kung natutuhan ka ako yung Hebrews 1:9. Ano sinasabi no? Si Lord Jesus, He loves righteousness and hates iniquities. Hindi ba kasalanan yung nagre-revolto, nagagalit siya yun. Sabi ko, Pastor, this is the first time that I came here. No? Dito na huling pagpunta ko rin dito. Hindi na ako pabalik dito. Hindi mo pala matanggap na ang Panginoon galit na galit sa kasamaan. Dahil kung gano'n ang paniniwala mo, Pastor, hindi nagagawa ng impyerno si Lord Jesus. Kasama na rin ba, pwedeng kasama na rin doon sa buhay na walang hanggan si Satanas. Kung hindi siya galit sa lahat ng masama. Sorry, Pastor, I cannot accept your teaching. Goodbye. Mahalaga yan eh. Dahil ang Panginoon, kung tinanggap natin talaga to become children of God, of all His fullness, tatandaan natin yun. Kasi meron iba naman tinanggap si Jesus, talagang provider lang ng blessings. No? Marami. Meron nilitaw sa church, pag maraming kailangan, darating sa church yun. No? Magpapapray pa nga, prayer request mga needs na kailangan. Pag-pray naman siyempre. Pagkatapos na maibigay na yung needs, wala na, iniwanan na si Jesus. No? Hindi na dumadalo. Ayaw na lumitaw doon sa pagsamba. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kaya, ito, maliwanag, spiritual father, sino yun?
Doon lang sa paliwanag ng verses nito, malalaman na ninyo. Madali na nyo masasagot yan. Ano? Ngayon, ang Father, may kaibahan din sa Kanya. Sa banal na kasulatan ay may spiritual na Ama, ang mga anak ng Diyos. No? Alam na natin ngayon, no? Dahil sa John 1:12 to 13, no? Kasama na yung mga following verses, dapat na alam natin kung sino ito, sapagkat ito ay spiritual na relasyon ng pagkakamag-anak ayon sa banal na kasulatan na salita ng Diyos. Magbigay ng sagot ayon sa mga talata na batayan kung sino ang spiritual na ama ng mga anak ng Diyos. Ayan, madali nyo nang masasagot yan. Number 33 questions. No? Yeah, 33. Doon na lang sa araw, doon sa ibaba, doon sa track, sa kanan, doon sa teka. Ayan, 33. What is the difference between, on the one side, the fatherhood of God the Father, or our Lord Jesus Christ? Pareho silang may fatherhood. And on the other side, the fatherhood of the Lord Jesus Christ, being the God-kind Son, who is not only the true God and eternal life, who is also the everlasting Father. Diyan marami nagkakamali, kaya meron dalangin ng Father. Kinakatwiran yung mga Father yan. Father din naman si Jesus, ano ba naman masama na dumadalangin tayo ng address natin sa Kanya, Father? Ang hindi nila nabibigyang pagsasaliksik dito, kapag in-address si Lord is na Father, even as everlasting Father, ang lilitaw noon, ang doctrine na kanilang tinatanggap ay doctrine ng United Pentecostal. Magiging mistisong oneness sila kapag gano'n. Bakit? Tingnan nyo, kung mag-utos ang Panginoon kung paano siya i-address. Kaya yung ama namin doon sa chapter 6, merong malawak na aral doon in figurative explanation na magaganap lamang ang katuparan kung directly, unidirectional prayer to the Lord Jesus Christ, not to God the Father. Gaya nga sinabi kahapon ni Bishop Noel, huwag gagayahin si Jesus. Bakit ba sinabi niya yun? Meron nga namang dalangin ng direkta sa Father. Ang Panginoon sila, the only one among the Trinity or in the world who have the prerogative to pray to the Father, because He alone has the direct access to God the Father, not anyone among us. Hindi po pwede. Ngayon, sa banal ng sunod nga, ang spiritual na ama, may spiritual na ama, ang mga anak ng Diyos, tayo ngayon, dapat na alam natin kung sino ito. Alam na natin yan, si Lord Jesus, sapagkat ito ay spiritual na relasyon ng pagkakamag-anak ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. At iyon, ang tanong na magbigay ng sagot ayon sa mga talata na batayan kung sino ang spiritual na ama ng mga anak ng Diyos. Tayo ba'y anak din ng Diyos Ama? Biblically, meron bang gano'n? Na tayo anak ng Ama? No. Wala tayong mababasa na tayo children of God the Father. Wala. Pero, ang Israel, unang nakakilala sa Panginoon Jesus. Hindi yung Ama nakilala nila. Kaya sa Old Testament, merong acknowledgement ng pagtawag sa Father, but it is not considered as direct prayer ng paggamit ng Father. Why? It can be considered acknowledgement. Halimbawa, sa Isaiah, Thou art our Father, Father, and we are the clay. Yung sa bandang itaas, ina-acknowledge nila the Father, yung spiritual Father. Yung
nagbubuo ng hugis ng palayok o ng putik sa kanyang gustong anyo. We are that clay, tayo ang hinuhupo, figure. May mga acknowledgement doon ng Father, pero hindi masasabing direct prayer, acknowledgement ng mga mananampalataya. But in the New Testament, ano nagaganap dito? Dahil ang mga anak ng Diyos ay nakakilala na sa Panginoon Kristo, sa turo ng Panginoon Kristo kung paano siya tatawagan, lalapitan, John 14, verses 13 to 14. And whatever you ask in my name, that I will do. I-note nyo na yan, that the Father may glorify the Son. Bakit specifically in His name? Mahalaga yun, not to be addressed as Father. Una, magiging complicated or controversial kung i-address siya ng Father in asking Him or in coming to Him. Kasi doon, 6:37, all that the Father has given me will come to me. And he that come to me, I will in no wise cast out. Paglapit nga sa Kanya paano tayo lalapit? Sasabihin ba natin, Father Jesus? Sa Katoliko, meron ganun kumagados. Yung baka Papa Jesus pa yun. Hindi yung honor ni Lord yun. Dahil explicitly, pagdating sa John chapter 14, 13 and 14, John 16, from 23 hanggang 27, sa araw na yun ay tatawag na kayo sa aking pangalan. Hindi specific name ng or proper name niya yung Father. Term of relationship yun. Bagamat yung name noun din. Common noun. Sa araw na yun, tatawag na kayo sa aking pangalan. At hindi ko idadalangin pa kayo sa aking Ama, sapagkat alam ng Ama, minamahal ninyo ako, sabi ng Kristo. Kung nagmamahal ang tao kay Lord Jesus, anong instruction ng Panginoon? Paano mapapatunayan? Sumusunod sa kanyang utos. John 14:21 to 23. No? He who has my commandments and keeps it, it is he who loves me. And he who loves me will be loved of my Father, and I will love him, and I will show myself to him or manifest myself to him. Therefore, kung gano'n, susundin natin dahil sa Kanya tayo mayroong relationship as spiritual children. Sa Kanya tayo lalapit ng pagtawag bilang pagsunod sa utos niya. Dahil sa buong New Testament, walang nanalangin direkta sa pagtawag ng Ama kay Lord Jesus. Wala. O sa God the Father. Maging kapag Lord ang binabanggit doon, it is addressed to the Lord Jesus, lalo na doon sa Acts chapter 4. Yung Lord na pinapakilala, dinadalangin na ni Creator of the heavens and the earth. Ngayon, ang difference ng fatherhood ngayon ang ating pinag-aaralan. Malaking pagkakaiba nito. O kung kayo tatanungin, what is the great difference? Yung God the Father, Father din. The Lord Jesus Christ, everlasting Father. We can clearly understand with regards to their term as Father, both of them as fatherhood, sa mga pagkakaroon ng anak. Ilan ang anak ng Ama? Pero si Kiboloy, si Kiboloy hanggang talaga pinaninindigan, anak din siya ng Father. Taong-tao yan. John 3:16. Ito, maliwanag na doon na ito For God so loved the world that He gave His only monogenes huios, His only begotten Son. Yun ang monogenes huios. Mono, solo anak. Monogenes, yung kauri. Huios, anak. Tanging iisang anak na ibinigay sa libutan.
That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Oh, anak niya, nakaisa-isa. Walang maraming anak ang ama, kundi isa lang. Solo lang. Walang kapatid yun. Kahit anong pumarito sa pagkakataon tao, walang kapatid yan. Pero ang akala ng mga Hudyo, may mga kapatid. If I exactly remember it right, sa Mark chapter 6, verse 5 yata yun na, hindi pa ito ang anak ni Maria at ni Jose na may kapatid, si Jose, si Simon pa yata may binanggit, saka si, hindi ko exactly na-memorize yung 4 na lalaking tinuturing nilang kapatid ni Lord Jesus in the flesh. But in the flesh, the Lord Jesus Christ don't have any brothers or sisters. But spiritually, meron. Ngayon, si Lord Jesus naman, bakit everlasting Father? Kasi yun, nung siya ipagkaloob sa ating mga ama, kaya tiniyak na sa Isaiah 9:6 na siya everlasting Father. Pag naging anak ng Diyos na ang mga tinawag niya, lumagay sa Kanya, tumanggap sa Kanya, paano matatapos ang pagiging everlasting Father niya? Throughout eternity, in the new heavens and new earth, anak na tayo ni Lord Jesus. Kung hindi tayo magbabackslide, kung hindi tayo magkakasala sa Panginoon Jesus at tuloy-tuloy ng pagsunod. Oh. Teka, malayas tanda. Meron ka na bang copy nito? Okay. Ngayon, maliwanag na yung pagkaama ng anak, everlasting Father, may adopted children. By adoption yun, hindi yung talagang kauri tayo, na katulad niyang kauri siya ng ama. Ngayon, sa pagiging anak tayo ni Lord Jesus, parami ang anak niya na yan. Habang may tumatanggap sa Kanya sa buong kapuspusan ng pagka-Diyos, kahit na yung huling-huling taong masisila, pwede pang maging anak niya yan sa pagkaampon. Kung mananatili sa Kanya, tinanggap siya. O, di paliwanag dito sa John 1:12 to 13. Ngayon, sa kabilang damo naman, meron ding spiritual children pa ng isa naman, Satanas. O, wala rito yung tanong na yun sa pag-aaral, pero dito rin ninyo malalaman ang divisions ng spiritual kinship relationship ng tao sa Diyos at spiritual kinship relationship ng tao kay Satanas. Ngayon, alam na siguro ninyo ang difference na yan. Huwag tayong magkakamali na sabihin sa mga sisyera, no? Yung Panginoon Kristo sa kanyang pagkaama. Dati siya rin ama. Dahil ang tinutwist ngayon ng iba dyan, lalo na United Pentecostal, hindi pa kasi namin na I and the Father are one. John 10:30. Kita nyo yun? Ako at ang Ama ay isa. Kaya si Jesus, Father, na siya rin yung amang Father. Twisted na yun. Hindi gano'n. Yung paliwanag doon ng Panginoon Kristo doon, kung babasahin natin sa unahan ng John 10:30 na yun, pinapaalam niya si galing sa Ama. Hindi galing dito sa libutan. No? Meron pa naman taong pwedeng manggaling sa Ama kung hindi niya kauri yung Ama. Hindi pwede. Kaya ang Holy Spirit ay kasama nila doon eternal spirit yan ng Diyos kasama sa kawalan hanggan ang anumang eternal, ang kalagayan ng kanyang existence. Yung tatlo niya, eternal life si Lord Jesus, yung Father ay eternally God the Father of the Lord Jesus Christ, eternal spirit yung Holy Spirit. Kaya sila lang yung magkakasama na Diyos sa kawalan hanggan. Teka, lipat na tayo sa 34. Teka, meron palang continuation mo dito 33 dito. Kasi lang dalawa ay pinakilala ng Ama sa banal na
pinakilala na ama sa banal na kasulatan. Silang dalawa na ipakilalang ama. Kailangan na maipaliwanag ang pagkakaiba ng pagkaama nila sa isa't isa ayon sa nasulat na aral sa Biblia. Yun ang sasagutin. Ano? May mga sekta ng relihiyon na mali ang pagkaunawa sa paksang ito, kaya dapat na maipaliwanag ito ayon sa nasulat na aklat ng Panginoon Jesus, ang Biblia. Nabanggit ko na yung mga sekta na mali ang pagkaunawa sa pagkaama ng Ama at pagkaama ng Panginoon Jesus, lalo na si Tibo Roy. 34. Biblically proved that the Father and Son kinship relationship between the God-kind Father and the God-kind Son is very different from the Father and Son relationship between the Lord Jesus Christ and His totally committed adherents, and that the two aforementioned kinship relationship of the Father to Jesus and the Lord Jesus to His Son is quite different from the Father and Son kinship relationship between Abraham and Isaac. Nabanggit na natin dito yung pagkakaiba ng fatherhood ng Father at fatherhood ng Son. Kaya dapat dito na tayo sa anong pagkakaiba ng fatherhood ni Lord Jesus sa ating mga tagasunod niya sa pagkaama naman ni Abraham kay Isaac. Yun ang ating pag-aaral ngayon. Si Abraham, tao. Si Isaac, tao. Hindi sila Diyos. Ang anak ni Abraham kay Sarah, pwera si Ismael, dahil si Ismael ay kay Hagar niya anak yun. Ang binabanggit dito si Isaac, hindi si Ismael. Ang pagkakaiba nilang dalawa, ang pagkakaiba nito sa pagiging anak tayo ni Lord Jesus spiritually, spiritual na pagkakaroon ng anak ng Panginoon Kristo sa pagkatanggap sa Kanya sa buong kapuspusan. Ito naman si Abraham at si Isaac, parehong tao. Kailangan na dito ang reproductive process to have kinship relationship as father and son. Yan. Kaya, nung ipanganak si Isaac, ang ama niya, si Abraham, walang taong dalawa ang father o dalawang mother. Isa lang ang nagsilang sa atin, ang mother natin, at isa lang ang talagang father natin. Bagamat, pag tumatanda na tayo, gaya ko tinatawag lagi ang mga tatay, yung hindi ko ng mga anak. Pero tinutuloy ko din silang mga anak. Pero itong relasyon ni Abraham at Isaac, talagang anak niya sa laman si Isaac at ni Sarah. So, ang pagkakaiba, magkamag-anak sila bilang mag-ama na tao. Ito namang spiritual kinship natin kay Lord Jesus. Hindi tayo anak ni Jesus in his from his being God in his kind of being. Adopted lang tayo. Yun ang pagkakaiba. Inampun tayo. Bakit tayo inampun at tinanggap? Pagkatapos tayo linis sa kasalanan, malinis na tayo, matapos tayo. At tinanggap natin siya sa kanyang buong kapuspusan, Creator, life giver, orderer of all things. No, nabanggit na natin ni Bishop Noel kahapon, yung kanyang mga identity, inherent characteristics, redeemer, mediator, ang dami. Itong executor of the will of the Father, ang dami. Nakatangian na kapag tinanggap natin lahat yun, anak na tayo ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan. Yun ang pagkakaiba. Ngayon, sa tao, meron ding nangyayaring adoption. Hindi tunay na anak ng mag-a-adopt yun. Ang dami nga nagpapaampun sa amin ni Sister Nelly, pero hindi ko tinatanggap. Bakit? Lord, kung bibigyan mo ako ng adopted son or daughter, gusto ko
All for Jesus na all for Jesus. Kung hindi rin lang mag-all for Jesus, wag mo na po akong bigyan. Oh. Baka ako ay magkaroon ng hypertension. Oh. Ngayon, yun ang malaking pagkakaiba. Spiritual relationship ng ating pagiging anak ng Diyos at ama natin si Lord Jesus. Samantala naman, kay Abraham at Isaac, talagang salaman yun. Hindi nga magkaanak-anak talaga yung una yan eh. Pero gusto ng Panginoon Jesus na magkaroon sila ng anak. By faith ni Abraham at Sarah, binigyan. Yun ang naging anak nila na talagang sa legal relationship nila as husband and wife. Ngayon, kung isasama natin si Ismael, bagamat wala rito sa katanungan nyo, anak pa rin ni Abraham yun. Pero alam ba ninyo na magkakaroon tayo ng relationship kay Abraham bilang itinuturing tayo ng Preso Kristong lahi, seed of Abraham, kung tayo na kay Lord Jesus. Bagamat wala sa tanong nyo, kailangan madagdag sa atin. How can it be? Galatians chapter 3, doon sa last verse, 27 to 28 yata. Sabi ron, now if you are, there is no more Jew, nor Greek, nor free, nor bond, nor male or female. You are one in Christ. And if you are one in Christ, you are the seed of Abraham. E lahi na rito tayo ni Abraham, spiritually. And sabi ro, may karugtong pa sinabi ko na, and tayo also partakers of the promise to Abraham. Sinamarize ko lang yung word ro. Kasama tayo sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Merong ganong relationship. Oh, ano ba may tuturing yan? Hindi naman pwedeng physical na kinship relationship na dahil hindi naman tayo anak ni Abraham sa laman. Pero gusto ng Panginoon na pagpalain niya lahat sa lahi ni Abraham. All nations to be blessed through Abraham. Genesis chapter 12, 1 to 3. Oh, yun masasabi rin kinship relationship by the will of the Lord Jesus Christ. Yung gano'n. O ngayon, may maliwanag na sa atin na dito, ano pagkakaiba ng pagkaama ni Abraham kay Isaac at pagkaama ng Panginoon Kristo bilang siya'y everlasting Father. O, di siguro, maliwanag lang yung alam na alam niya. Pero kailangan din naman, maglalagay kayo ng verses ng merong sarili yung word of explanation na talagang biblical explanation. Yun ang hinihingi nitong ating questionnaires na ito eh. Number 35. Biblically describe, explain the kinship relationship formed and established when a human person is born of God, John 1:12-13, and or born again, or born from God, John 3:1-10. Bishop Carnes, say na sa mga baka ako maglagpas ng time, ha? Ayun na pala rin, no? Hanggang ang time mo, hanggang 10? 9:30 may test. Ha? May test pa po kasi sila. Hanggang 10? 9:30. Haba pa. Haba pa. Mahaba pa, okay. Ayun, biblically describe, explain the kinship relationship formed and established when a human person is born of God, John 1:12-13, and or born again, or born from above, John 3:1-10. Pare-parehong kaulugan ng born of God, born of the Spirit, no? Or born again. Yung pagiging born again, hindi sa salita lang yan. Marami nagkay-claim, kami ka born again. Baptist, nagsasabi sila rin, born again. Yung mga born again sa na. Mga nasa El Shaddai, kami rin ka born again. Pero, we must be wise. Sino ba tunay na mga born of God
or born again according to the scriptures of the Bible. Kailangan we explicitly know the true born of God or born again. Paano ba yan? Oh. Una-una, doon sa verses ng John chapter 3, si Nicodemus, teacher yan sa Israel. Hindi yan naintindihan eh. Sabi ni Lord, no? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pagkakita pa lang yun. No? Hanggang hindi nagiging born again, hindi makikita tayo ng Diyos. Spiritual yun, dahil hindi naman natin makikita literally ang paghahari ng Diyos. But the kingdom of God is already here in the world. Sabog niya ang eternity from where He came from the Father. Sabog niya ang kingdom of heaven. Kingdom of heaven kasama doon ang earth. Ang impyerno at lake of fire, tinagaharian din na. Hindi si Satanas ang hari doon. Wala nang rank na anuman si Satanas doon pag nalagay na ron. Pero sabog ni Lord is God. All of His creation and eternity, sabog ng kingdom niya yan. Pero bakit ngayon, hindi pa natin nararanasan, parang hindi pa nararanasan na naghahari siya ng lumos? May dalida. Pinasasako pa sa kanya ng Ama ang lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 15:27. The Father will put all things, will subject all things under His feet. Na kapag naganap na yun, kung subdued na niya ang lahat, doon na, literally, makikita ang paghahari niya. No? Pero sa pagiging born again, pwede nating makita spiritually or figuratively ang paghahari ng Diyos. Example, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that you need will be added unto you. Oh, pagkakahinanap ng tao ang paghahari ng Diyos, una, magiging born again talaga yun. Magiging born again. O, dahil halimbawa, hinahanap-hanap niya. Saan niya matatagpuan yun? Through the written word of God. At kumakasangkapan ng Panginoon para maging born of the Spirit or born of God ang sino mang tao. But more of the word of God. Bakit? Sinabi ni Peter sa kanyang epistle, 1:23, you have been born again, not of perishable seed, but of the unperishable seed, which is the living Word of God. O kaya, para maging born again ng tao, ang Word of God, na patotoo ng Panginoon Jesus, na nasulat, nariyan ang kanyang utos, statutes, alituntunin, patakaran, counsel, andyan ang mga salita niya na inaakay tayo na umalis sa kasalanan, sumunod sa Kanya. Kapag sinunod natin ang Kanyang mga salita, throughout our lifetime, without perverting the Word of God by our own understanding, kung ano yung sinabi niya, and well explained by His faithful servants, pag nalaman natin ang Word of God, dapat na ikabuhay natin, sundin ang Kristo. Doon, sa pagkakataong yun, nagiging nakikita ng tao, kaharian ng Diyos sa paghahari sa buhay ng tao. Example, nabasa niya sa Bible, thou shalt not kill, utos yun. Ang pagpatay, merong actual execution. Merong executed in the heart, sa kalooban. Halimbawa, sinabi huwag kang papatay, may nakagalit ang isang tao. Sabi ka, salbahe ka, talagang papatayin kita. Pagka napatay kita, talagang todas ka.
Saan nagmula yun? Yung wala pang actual execution, pero napatay na niya yung tao. Pero, pag nabasa niya yung thou shall not kill, ayaw ni Lord na pumapatay. Kakatakot na magkasala sa Panginoon dahil righteous God para siya. He loves righteousness and hates iniquities. Kasalanan sa iniquities yung pagpatay. Ayoko pumatay. Kung may kagalit ako, bahala na siya sa buhay niya. Bahala na Panginoon magparo sa kanya. Unti-unti na niya inilalagay ang kanyang buhay sa pagpapasakop, sa paghahari ni Jesus. Nakikita na niya ang dapat niyang sundin na paghahari ng Diyos. Oh, it is as simple as that. Oh, clear na ba sa atin yun? Meron ba? Huwag kang mangangalo niya. Paano ba yung pangangalo niya nang wala namang action na nangyayari? Sa Facebook, iiwas tayo sa mga malalaswa. Kung sesensor natin yan, maraming lumitaw dyan, pwedeng makapasok. Abay, meron ba naman tayo isang kapatiran nag-post ng hindi ko nababanggitin ng pangalan. Sexual relationship ng mag-asawa daw. Happy couple. Talaga namang pornographic na masasabi yung pinost na yun Sinabihan ko. May sister. Pag ang nakakita niya, mga immature na mga youth, naku, maglalaro na isip niya. Temptation ang papasok dyan. Buti na lang, praise the Lord, tinanggal. Tinanggal na yun. Doon, yung tingnan lang daw natin ng isang lalaking may asawa ang babae na may pagnanasa, may lust. Pangangalo niya ngayon. Tingnan yung ganong katindi. Kaya, pagsunod sa paghahari niya, Lord, tuwing maglalakad po ako sa mga pupunta na mayroong mga nakakasalubong ako ng mga pa-sexy. Ilagay mo na po sa isip ko, thou shall not commit adultery. Di ba magandang precaution yun, Unahan na natin ang hingin kay Lord. Kaya pag nakakita tayo ng, meron kasi talaga namang babae ngayon, lama hindi Christian, talaga sinasadya Kanina lang naman sasakay ako sa nagpe, yun namang isang babae, halos may sure na nakasudyo, pero talagang clean na talagang parang gusto ipakita talaga ang hita't binting niya. Sabi ko, naku, Lord, ito na naman talaga naman. Sabi ko, pupunta na naman ako sa gawain niya. Baka may masilat dito na. Ayun, inalis ko kagad ang tingin ko. Mga gano'n ang lulog sa'yo. Paghahari ni Jesus yun sa atin na tayo pasabot. Pag hindi tayo ng pasabot at ganito, ginawa naman na sa lalaki. Wow! Beautiful! Gusto ko yung ganyan. Like ko yung ganyan. Naisa na tayo sa Satanas pag nag-like tayo doon sa isipan, sa kalooban. Huwag tayong gaganoon. Maisa tayo sa Satanas. Ganun ang pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Sa covetousness, ganun din. Thou shalt not covet. Ipwede na muna natin sa mga white na kapwa natin. Marami ang covetous sa hindi pag-aari. Naku, talamak dito yan sa ating bansa sa gobyerno. Yun. Pag nagpasakop sa paghahari ng Diyos ngayon, yung mga ganon, na may ganong kaso ng mga mga kaso ng corruption, magkatotoo sana na yung dalawang kung tawagin na mga kolumnista senatong na nando sa krami na bina-Bible study daw ni Pacquiao. Sabi ko, Lord, gamitin mo nga yung tao yan kung talaga yun ang makakapunta na maging bongan yung dalawa nang hindi na maging senator. Dahil ang tawag ng mga kolumnista, senator at saka congressman. Kaya mga ganyan, kailangan niyang maging born of God. Bakit? Hanggang hindi nagiging born of God yan, hindi napapasok kay Kristo, patuloy na nangyayari yung masama niya. Dahil they are inclined to the wicked sa kanilang mga prinsipyo ng buhay. 1 John 5:19. We know that we are the children of God, but the whole world lies
under the power of the wicked. O, si Satanas yung kinahihiling yung sandi. Ngayon, dito sa tanong na ito ng sinasabi dito, yung born of God, hindi pa rin nakapasok yung nakakita lang. Meron pang process na kasunod. Verse 5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kung tingnan nyo, una, seeing the kingdom muna. Sa pag-ahanap, sa paghahari ng Diyos. Yung sumunod, kailangan masilang na. Yan mga Baptist, merong maling pag-aakala sa doktrina na yan. Born of water and of the Spirit. Yung the water dyan, kapag daw isisila ng tao, yung sa womb ng mother, di ba tayo nakapalog sa parang lobo na may tubig yun? Pero ba tayo yung obigayne o wala rin kaya ng obigayne na kapatid na natin ito? Na yun daw, may tubig daw yun, panubigan kung tawagin. Kaya niya, pag sinila ng tao, may panubigan doon sa loob ng womb ng mother. O, paglabas ka niya no, madidissolve yung parang tinapapaloban ng baby, lalabas yung tubig, yung daw ang pagkasilang sa tubig. Sa Baptist yun. Pero walang biblical warrant yun. Hindi ganun ang paliwanag sa Bible. Oh, si Peter ang nagpaliwanag. Oh, 1 Peter 1:23. You have been born again, not by the perishable seed, but of the imperishable seed, which is the living word of God. O yung living word of God, sagisag din ng water. Kaya may water baptism tayo, symbolic na paglinis ng Panginoon yung tubig. Hindi literal na nilinis tayo ng tubig doon sa, sa spiritual na kalagayan dahil inilubog tayo. No? Yun ang tinatawag na cleansing ng salita ng Diyos sa buhay natin. And born of the Spirit, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Paano naman yung born of the Spirit? Ang tinutukoy ng Spirit ay ang Holy Spirit. Bakit? Yan kapag ng pagiging born again. Ang nag-aakay sa tao para magkaroon ng panibagong buhay ay dinadala ng Espiritu Santo sa katotohanan ng Panginoong Jesus. When the Comforter, which is the Holy Ghost, come, He will not speak of Himself, but whatever He hears that He shall speak, and He shall guide us into all the truth. Ang lahat ng katotohanan na kay Lord, kaya doon tayo dadalhin, gagabayan ng Espiritu Santo sa katotohanan ni Lord Jesus. Doon tayo magiging born of God. O, maliwanag na gano'n ang paraan para maging born again. Ngayon, sa kabilang dako naman, hindi natin pwedeng paniwalaan na born again ng mga nasa El Shaddai, Baptist. Bakit? Habang meron dinadalang erroneous doctrine sa alinmang church, hindi magiging tunay na born again ang nanong mga members ng kanilang church. Bakit? Sa pagsunod sa Word of God ang susundin Kung may error yung Word of God na susundin, paano magiging anak ng Diyos yun? Halimbawa, sa iglesia, hindi magiging born again ng mga iglesia, tapatan na tayo. Dahil si Jesus, tao lang sa kanila. Kailanman, hindi Diyos. Para maging born again ng tao, doon ka lalagay sa pananampalataya ni Lord Jesus pagsunod. Na siya Diyos, anak na nagkatawang tao. Bilang pagsunod at pagkilala na yun ang aral ng katotohanan. Dahil sa katotohanan tayo, dinadala ng Holy Spirit. Ayaw nilang tanggapin si Kristo Jesus. Dahil hindi sila anak ng Diyos. Ang dami niya. Hanggang US at Australia, sa Asia, ang dami na nila. Huwag kayong mababahala kung tayo hindi ganun kadami. Meron encouragement si Lord sa atin. Deuteronomy 7:7, sabi niya sa Israel, kayo ay minahal ko at kayo ay pinili ko.
Hindi dahil sa kayo'y maraming. Sapagkat kayo ang pinakakakaunting tao sa balat ng lupa. Israel yun na. Nung una, manilala siya ng Israel. Pero pararamihin niya yan through the seed of Abraham. Sa lahat, nagsasampalataya sa kanya. Pero sa ngayon, meron din katotohanan na ang mga born again, kaya hindi kasi dami nila. Etong dahilan. Tanong ko sa inyo, sino pa rito mga Katoliko? Pakitas lang tatanong dati pang Katoliko. Taas lang naman. Marami tayo. Kayo ba nagpasya na maging Katoliko mula nang maging bata kayo? Nagdesisyon ba kayo, forever I will be a Catholic or remain a Catholic? Meron ba sa inyo ng desisyon na gano'n? Wala. Bakit tayo naging Katoliko nung araw? Pagkabinyag sa atin, pag napuhusan tayo ng tubig ng pare sa ulo, nirehistro ngayon na Katoliko tayo, ayun, member na ng Catholic Church, sasabihin ng nanay at tatay, anak, lumaki tayo, Katoliko tayo, diyan tayo napinyagan. Kaya tingnan yung bilis dumami niya. Hindi na nagre-recruit siya. Paano pa magre-recruit yun? Bawat magkaanak ng ganyan, naparehistro doon sa NSO Katoliko na kagad yun. Ganon din ang Iglesia, ganon din ang Muslim. Ayan. Pero bakit sa Christian, tunay na Christian, hindi maparami kagad ng great multitude? Etong dahilan. Dadaan sa proseso na ito, maliban na ng tao ay isilang na muli, kailangan pang masilang na muli, o masilang sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karera ng Diyos, hindi pa magiging Christian sa madaling sabi. Hindi pa pwedeng i-acknowledge na Christian na. Kailangan ang pagpapatunay nun, tunay na born of God or born again. Sa atin man dito kukunti na tayo, may nakailangan din naman. Yung nagbo-volunteer na maglingkod sa Panginoon, kailangan mo nang tiyakin. Talagang sila, born of God na iniwanan na lahat ng kasalanan, inayawan na. Hindi na yung pabalik-balik. Isa pang mahalaga, no compromises against sin. All sins are contrary against the righteousness, will of God, and His holiness. Dapat, wala na tayong pagpapatuloy ito, bagamat may depekto tayong lahat. Iba naman yung depekto. Nahahati rin niya. Depekto sa kasalanan, yung pananadya sa pagkakasala. Yung depekto ng ating pagkatao, inherent defect, marami tayo niya. Mahina ang tenga ko Alam na marami yan. Di ba depekto yun? Pero tanong sa inyo, ikapupunta ko ba sa impyerno yung pagkamahina ang tenga? Hindi naman. Meron sa atin, malabo na mata. Ayan, nagtaas pa ng kamay. Kung bumasaya, pag ganyan na. Ikapupunta ba sa impyerno yan? Hindi naman. Depekto yun. Pero ang masama, na-defect, yung ayaw umalis sa kasalanan, kaya hindi maging born of God. Hindi nagiging born again. Yun ang dahilan Yung pag nasilang na sa tubig at espiritu, may proseso naman din yan. Pero tanong sa inyo, si Peter ba, nung hindi pa napapako sa krus ang Panginoong Yesus, siya ba ay faithful followers na faithful follower na, singular, sa Panginoong Yesus? Ano sagot ninyo? Yes pa o no? Nung kasalukuyang tinuturuan pa sila, kasama si Pedro, sa madaling sabi, Matetes, learner, student, hindi pa followers, silang lahat, Matetes, no? Pero pag natitiyo na, gaya nung nakalagay sa program ni Legmar na okay na yun, no? May natututuhan na. Meron ng mga kaalaman. At masasabi, born again na yun. Pwede nang magturo ng mga aral ng kautusan na pinatuturo ng Jesus. Pero yung Matetes pala, gumaganyan-ganyan pa yun
Nababa-slide pa yun eh. Nahuhulog pa sa masama eh. Tingnan nyo. Si Peter, tinanong ng Panginoon, Simon, son of Barjona, whom do you think the Son of Man is? Lord, you are the Son of the living God. Ako, tuwang-tuwa si Lopez. Simon Peter, the flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father, which is in heaven. Pero hindi naman directed Father ng pagpapaalam to, through Jesus din yun. Napuri si Pedro, puri ng Panginoon. Pagdating sa 16:23, sabi ng Panginoon, nagpahayag pa yung pupunta na siya sa Jerusalem. I have to be there in Jerusalem. Sinasummarize ko lang yung word, not exactly verbatim. And there I will suffer in the hands of sinners. Sabi ng Panginoon, and I will be killed. And after 3 days, I will rise up again. Sino ay sa ni Pedro? No, Lord. This should not be. Ibig sabihin ni Pedro, huwag kang pupunta ron. Tingnan nyo, kung talagang born again na si Pedro, bakit sinabihan? Get thee behind me, Satan. Lumagay ka sa likuran mo. You are a stumbling block against me. You are savoring the things of man and not of God. Dahil hindi pa talagang born again si Peter, no? May nagsabi naman, kasi naman talaga, mahina pa hindi pa talagang na matibay. Oo nga, mahina pa sa pananampalataya, hindi pa talaga completely, yung sinasabing perfect in following the Lord Jesus, na titisod pa, meron talagang ganon among the group of people who really want to be born again. Meron ganon na nangyari. Tingnan nyo si Judas. Hindi pa napapapasok sa Panginoon sa Kristo, sabi sa John chapter 6:17. Nung iwanan siya ng mga pinag-aralan niya, nung nagtuturo na siya ng doctrine, ang natilay na ng 12. Sabi ng Panginoon, kayo ba, iiwanan niyo rin ako? Are you going away from me? No. Si Peter kagad ang sagot, no, Lord. Because where shall we go? Knowing that you have the word of eternal life. Sabi naman ng Peso Gusto, have I not chosen you that well? And one of you is the devil. Is a devil. Si Judas yun. Tingnan nyo. Hindi pa nga mga born again sila no. Meron pang isa Ano sa palagay niyo yung isa na hindi pa talagang born again? Sa madali, ka-apelyido ko yun Tomas. I am Eugenio Tomas Fernandez. Ewan ko kung bakit nagkaganon na. Hindi ako maniniwalang nabuhay ng maguliga. Except I had seen him and put my fingers on his hands and sign that I will believe him. That he is resurrected. Ayaw maniwala. Nung pumasok si Lord sa pinto ng Senado, tinawag kagad si Tomas. Tomas halika. Tingnan mo aking mga kamay, lagay ko yung daliri. Saka sumigaw ng, my Lord and my God. Tingnan niyo sabi ng Perso Cristo, Tomas, kaya sumampalataya ka lang sa akin, nakita mo na ako ngayon Pero sinasabi ko sa inyo totoo, mas higit, sabi ng Panginoon sa Kristo, na mapala yung mga sumampalataya sa akin nang hindi pa ako nakikita. Blessed tayo kaysa kay Tomas. Dahil si Tomas, to see is to believe, may pag-agnostic. Ngayon, anong rating ninyo kay Tomas? Noong panahon na yun, born again na ba? Ano sabi ng Panginoon? Without faith, it is impossible to please God. For he who will come to God must believe that He is and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kinakailangan matutuhan din ito mas dapat nung panahon na yun, yung definition ng faith, Hebrews 1:11. Hindi, nag-agnostic siya Kaya hindi pa siya talagang lubos na born again. Kaya na naging tunay na born
of God sila. O pwede natin sabihin after the resurrection. May latest na sila, followers na. Si Pedro, hindi na pabagsak-bagsak eh. Aba na, ginawa pa siyang leader ng mananampalataya, Book of Acts, chapter 2. Siyang leader na nangangaral. Pero iniwanan na nila yung dating buhay. Inayawan na nila. Nawala yung pagkasumpungin ni Pedro. Sabi ni Rev Medina nung araw, tell niya kay Pedro, sumpungin eh. Kaya, tingnan mo mga pangalan ng anak niya, walang may Peter. Elmer John, ano ba yun, Edwin Mark, saka Edwin Paul, walang Peter doon. Hindi balik, personal decision yun eh. Ang pangalan ng father ko, Peter din. Si Pedro, Pedrin, ngayon, sa ating pinag-uusapan ito, ang tatandaan natin, ang pagiging born again, dumadaan pa rin sa proseso talagang masikip na narumi. Pag doon tayo pinaraan ng Panginoon, yun ang ibig sabihin nung sinasabi na ang susundin natin, tayo muna silang sa tubig. Pagsunod sa salita ng Diyos. Pag sumunod tayo ng sumunod sa salita ng Diyos, magiging makitid ang ating pintuang tinatahak ayon sa figurative statement sa Matthew 7:14. Bakit makitid? Lahat ng kasalanan bawal doon. Cigarette smoking, nabanggit na rin ang kahapon niya, womanizing, lahat ng masama, idolatry. Yan. Teka, meron din nga parang wala sa Bible na term, pero idolatry. Bakit meron yan? Si Brother Bunny, naglagay ng post sa Facebook. Maganda yung post naman. Sa China raw, nagdala ng Bible, isang malaking kahon, puno ng Bible, nag-aagawan yung mga Chinese. Nung maagawan na sila tigil-tigisa, ang expression nila, merong yakap-yakap yung Bible na ganyan, merong hinahalikan yung Bible, halik na halik sa Bible. Talagang tuwa sila. Excited na excited. Sabi ko naman, okay naman yung gano'n. Excited sa Bible, kaya lang, kinakailangan, sundin nila tulad ng Bereans. Ano ba yung mga Bereans sa Acts 17:11 to 12? Napuri ni Pablo yun eh. Itong mga taga-Berea, more noble than those who are in Thessalonica. Bakit? Doon sa panahon niya ng Timoteo, more noble than those who were in Thessalonica. Past tense na natin. Ngayon. Bakit? In that day, search the scriptures with readiness daily. Araw-araw yun. Para malaman if this were so. Kung anong meron dyan. Ganun ang Bereans. Yung mga Chinese na yun, kung gagawin nila nila, ewan natin, kung mga Chinese na yun, maliwanag na naintindihan ng English, kung King James yung nakuha ng Bible. Sa China, napakarami pang hirap sa English dyan. Mag-example lang na simple na example. Sa Hong Kong minsan bumili ko ng padlock. Ang tagal kong bago na ipaliwanag yung padlock, kuha ng may lalapit sa akin, hindi naman padlock. I-drawing ko yung padlock. Para lang magkabili. Sabi ko pa, nabuhaya na naman yung pinapawisan na siya sa kapaka-present ng dinibili ko. Nung makita niya drawing sa kalang nagkabilihan. Kung gospel ng English na mababasa, sana marunong na rin sila ng English dahil palagay ko, ewan ko kung ang dinala ng Bible in Chinese sila characters na. Kayo ba may nakikita ng Bible ng Chinese characters na ano? Wala pang nakikita ng gano'n. Kung Chinese characters yung Bible, okay, maintindihan nila kagad yun. Pero, pag binasa nila yun, disregarding emotional tendency when they are all excited, mangungusap ang Panginoon by the Holy Spirit na yung nababasa nila
sundin nila at ipamuhay nila. Dahil ang pagiging born again, hindi emotionalism yan. Hindi emotionalism yan dahil kita nyo, nung magsisi si Pedro, umiiyak. Nung may katwangan niya pa si Gusto, pero hindi yung pag-iyak niya na yun ang kinoconsider ng Panginoon eh. Kundi nagpatuloy siya sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bali wala yung iyak ni Pedro. O ngayon, maliwanag na ba sa atin na ganito ang para malaman kung paano ang magiging relasyon natin sa Panginoon bilang intimate relationship as born of God or born again. Ngayon, sa dami namin ng churches dito sa ating bansa at sa ibang bansa, pipiliin lang ng Panginoon yung tunay na born of God. Mamimili siya. Nakalagay din sa parables yun eh. Tulad raw yan ng isang lambat na inihagi sa dagat, nakahuli ng maraming isda. Doon sa pagkahuli ng maraming isda, dinala sa dalampasigan. Pagkadala sa dalampasigan, pinili yung mabubuting isda, tinapon yung mga masasamang ayaw niya. Kaya talagang nag-uuntik. Magiging kakauntik. Alam natin talagang mamimili ang Panginoon eh. Meticuloso ang Panginoon eh. Ayun. Hindi sa bibig lang ang pagsasabing born again. Dahil sinabi, 2 Corinthians 5:17 ba ito, no? Therefore, if any man is in Christ, behold, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things become new. Ang magiging bago lang yung karakter natin, yung mga pagmumukha natin, ang pagbabago niya, tumatanda. Yun ang pagbabago sa personality. But ang changes na, tremendous changes, spiritually, iniwan talaga yung masama, ayaw ng balikan. Ayaw na. Pero ingat tayo dyan, merong nagko-compromise pa rin din. Ano ba compromises? Kailangan alamin natin ang mga compromising attitude against the Lord. Yung mga tradisyon ng mundo, huwag na tayo sunod na sunod yan. Warning ni Paul, Colossians 2:8. Beware, lest any man deceive you by philosophy and vain deceit, according to the traditions of men and the rudiments of this world. Ingat tayo yan. Lahat ng hindi acceptable kay Lord, meron tayo yan, rule na yan sa church code, na lahat ng gagampanan natin, tayo lahat, must be Christological, Christo-regulated, Christo-normative, and Christocentric life style ang buhay natin. No compromises whatsoever to all things that are against or contrary to the Lord Jesus. Doon, pure na born again tayo. Yan. Ngayon, ibig sabihin, ang mundo, pabayaan natin sila sa gusto nilang mali, kung ayaw nilang magbago. Sa katunayan, marami tayong hindi maintindihan terminology ngayon. Pag nagbasa tayo ng compare sa word ng Bible, naku, ang layo ng pagkaiba. Bagay sa Tagalog. Kayo binaintindihan yung mga salita nakikipag lang sa Epan, Imbierna. Ano pa ba yun? Meron pang hindi ko maintindihan ko. Marami eh, no? Hindi ko na pinag-aaral, hindi ko na pinapansin. Kaya lang, meron pa bagay sa akin minsan ng termo, hindi ko naman naiintindihan. Bakit natin papahalagahan yun? Para maging born of God tayo, yung salita ni Lord, ang mag-aakay sa atin para tayo maging born again. Disregard na natin yung mga yun. Salita ng mundo yun eh. May sinabi ang Panginoon dyan para huwag tayo mag-compromise. Man shall render account for every idle word that they shall speak. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. Matthew
12:37. Kaya mga salitang hindi kalugod-lugod sa Panginoon ay iwasan na natin. Yun. Yun yung mga terms sa bakla napakarami na palang terminology yan. May Becky, meron kung ano-ano term na ginamit na nila. Mabuting mag-i-invento na nito. Sa Bible, sinimplihan lang yun Lalaki, iniwanan ang pakikipag-ugnay sa kapwa lalaki. Sa babae, kundi nakipag-ugnay na sa kapwa lalaki. Understood na yun. Kung ano man yun, chat yun, bakla yun. Sinasaway ng Panginoon. Kaya, ngayon, maliwanag na sa atin. Talagang, ang maging born of God, dadaan sa mahigpit na proseso, hindi madali. Ngayon, hari naman dito sa atin, lahat tayo na nag-all produce, tunay na talagang born of God or born again. Pero, precaution. Alam ba ninyo na nakapagpapadala ng infiltrator si Satanas sa kaharian ng banat sa mga nasa Panginoon? Nagagawa ni Satanas yan. Mapagpulmali yan dahil sinabi ni Paul kung paano si Satanas marunong mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Gayon din ang kanyang mga alagad at tagasunod. Si Bishop Carl, nung tayo merong ano ba tawag sa 15th Avenue, yung quarter. Ilan ang mapapatunayan ng padala ni Satanas? Ikaw na makakasagot niya. Minsan doon nagkaguluhan. Bakit? Maraming nawalang gamit. Nawalang gamit na nawala sa mga kapatiran natin. Ang kumuha, nandun din. Alam ka naman merong dadayo ng mga pinalis ni Lord lahat yung mga infiltrators na yun. Natanggal yung mga yun. Nung magkaroon ng kooperatiba ang All for Jesus, kinasangkapan din ni Lord yun para malaman kung sino mga padala ni Satanas. Nalantad na. Nalantad. Kaya itong mga genuine na nag-all for Jesus, nandito pa kayo para kay Lord. At hari nawang tayo lahat makatuloy hanggang doon sa new heaven and new earth for eternal life. Ngayon, last, isa na lang, nasa final na tayo, 36. If you agree that Christ Jesus, the Almighty Lord God, the Son, and the all appropriating all in all, even in His incarnation and perfect manhood Himself, is everyone's entire salvation, eternal life, and everlasting glory. And since He can only be fully appropriated as such, subject to the following three basic conditions. Luke 24:47. Ano ba sinasabi niya? Beginning from Jerusalem and to Samaria and to the uttermost part of the world, sinasabi rin na repentance must be preached, doon sa sinabing mga lugar na yun, and remission of sin. Utos siya, kailangan mahayag ang pagsisisi. Acts 16:31. Sabi doon sa Philippian jailer, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Teka, meron tayong iniwan namin dito. Pamilya to Yung father, ang kinausap doon ni Paul, believe in the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. Teka muna. Kahapon, meron diyang magandang presentation na one-on-one ang salvation. Hindi yan by group. Kapag ang tatay naging born again o naligtas, hindi kasamang tangay na yung mga anak. Hindi pwedeng gano'n. Mali yun. Dito, yung iba, natutwist nila ito na, basta may sumampalataya sa sambahayan Sabi sa Acts 16:31 ligtas na, pati yung sambahayan. Hindi. Ang ibig sabihin yung conjunctive end, titingnan natin yun. Believe in the Lord Jesus Christ and
you will be saved and thy household. Dalawang, yun conjunctive na and sa Tagalog yan. Mahaba-haba sa Tagalog yun Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, sa kanyang pangalan, at ikaw maliligtas. Gayon din naman ang iyong sambahayan kapag sumampalataya sa pangalan ng Panginoon Hesus. Yun ang kahulugan mo. Sasampalataya rin yung mga anak, hindi yung ama lang. Aba, hindi napakaraming tao tuwang-tuwa kung ang salvation ay isang sambahayan ng maligtas. Kasi tatay naman, born again, kasama na kami dyan. Hindi naman gano'n. Mali-mali yun. Kaya dito, yung basic na ito, napakalaga. Ano sinasabi sa John 15:4? Dati na memorize ko pa ito, medyo nagpapadarang ng manggo John 15:4. Teka, ito nga pala. Manatili kayo nasa akin. Abide in me and I in you. As the branches cannot bear fruit unless it abides in the vine. Abiding in the Lord Jesus Christ, pananatili yan. Huwag paalis-alis. Ang Panginoon Kristo, hindi parang bahay na pagka gusto mong malis, sarado mo yan, lalabas ka, tapos babalikan mo lang yan, bubuksan mo rin, hindi gano'n. Abiding, manatili, all the time, all the years, forever in our life, wag aalis. Bakit? Sandaling umalis tayo, nag-aabang yung diablo, the adversary. Nabasa ba niyo sa 1 Peter 5 hanggang verse 8? Be sober, be diligent, for the devil, your adversary, is walking as a roaring lion, seeking someone to devour. Nakaabang yan Araw-araw nag-aabang yan. Kaya, manatili tayo na kay Lord Jesus. Yun ay napakalagang kailangan sa basic conditions na nakalagay dito. So, can anyone then be saved without once and for all addressing, committing, devoting his her all to the Lord Jesus Christ Himself? Yan ang tanong. Prove your answer biblically. Ay magaling-madali na yung masasagot siya. Sa mga sekta ng relihiyon na tinatag ng tao, iba't ibang ibinigay na aral tungkol sa kaligtasan. Kaya dapat na ayon sa katotohanan na nasulat sa Biblia, ang kaalaman natin sa kaligtasan, hindi opinyon o pagsariling akala. Yan ang pag-iingatan natin. Maraming tao ang inaakay sa Panginoon sa Kristo dahil hindi niya binabasa sa Bible. Puro opinyon. Halimbawa, sinabi ninyo, kaibigan, lumagay na tayo kay Lord Jesus para maligtas tayo. Pare-pareho lang naman yan isa lang naman yan Na iba lang ang pangalan nyo, Trinitarian or Produce kayo, kami Roman Catholic o kami mga Iglesia. Hindi. Binagyan ko na nito kapon dahil ang evangelism, ang talagang target nating puntahan dyan, unbelievers. Yung mga believers, tayo naman ang gaganap nung pag na-training na tayo. Dadalhin yung unbelievers kay Lord Jesus. Ang huwag natin gagawin ang dadalhin natin ang tao sa church mismo, mali yun. Bakit mali yun? Hindi naman church ang kaligtasan ang iglesia ganun Sumabi kayo sa iglesia ni Kristo at kayo'y maliligtas. Saan dinala? Sa iglesia. Ang iglesia in Greek, samahan nyo ng mga tao. Hindi kaligtasan yun Ang kaligtasan ng Panginoon Jesus, Acts 4:12. Naku, maraming talataya. 1 Thessalonians 5:9. Exodus 15:2. Meron din sa Psalms 118, verse 12. Medyo kailangan ng memorization, recollection dyan. Ngayon, talagang mahalaga ang tao para madala natin sa kaligtasan. Ipaalam natin number 1 sa basic, paalisin sa kasalanan. Alam niyo
ba, pag hindi natin pinapalis sa kasalanan, dahil baka magalit eh. Pero kung nag-aalala ng paalis sa kasalanan, baka magalit daw. Lalo lalayo. Hindi tama yun. Tingnan nyo, sa Old Testament, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, 33:7 yata yun. Son of man, I have made you a watchman to the house of Israel. If a wicked man died in his sin, and you did not give him warning from me, when he died in his sin, I will require it on your blood, on your head. Pakita niyo. Kaya sabihin natin, hindi na natin kailangan isa-isa yung kasalanan, lahat ng masama. Kung medyo magdidetalya tayo, lahat ng pagsamba sa Diyos ang kasalanan ng kaibigan na. Pwede naman natin masabi na hindi natin siya pinagagalitan o talagang parang inuusik-usik in a nice manner. Sasabi natin iwanan ng mga kasalanan. In general, kaibigan, kaya nagagalit ang Panginoon sa kasalanan ng tao, ayaw sumunod sa Kanya. Kinakailangan sumunod na magsisi tayo sa kasalanan. Except that we repent, we will all likewise perish. Luke 13:8. Yun ang number 1 at palaganapin ng pagsisisi. Ngayon, ang ibang nahihirapan dyan, pag nakakain maraming ribulto sa bahay, kahit ka magalit eh. Sipin mo, maribulto na yun, may katingatan na, binigyan, paano natin ito? Kailangan sa magandang pagpapaliwanag sa Biblia. O kaibigan, ang tunay na Diyos ay meron lang ng langit at lupa. Tingnan mo yung mga narito sa kapaligiran, kung doon kayo sa tabi ng dagat, yung dagat na yan, kung nakasakay ko yung nagsishare sa barko, magagawa ba ng tao yan? Sasabihin mo, hindi. O yan langit, yung mga bituin, mga halaman na yun, magagawa ba ng tao yan? May nagawa ng tao, mga silya, mga computer, mga appliances, pero lahat pinagpunan yan, gawa ng Jesus. Kaya kailangan magsisi tayo sa kasalanan dahil pag hindi na tayo tatanggapin. Dahil ang kailangan sumama sa Kanya, umalis sa kasalanan. Yun, number 1, item na basic yun sa ating paglilingkod bilang evangelist. Mga tanong ko nga pala, dahil evangelist na tinuro ni Paul Timothy, do the work of an evangelist. Dahil gagawin na natin ngayon yan. Aakay tayo ng mga tao. Kahit sabihin pag hindi pa tayo full-fledged or well-learned in the Bible, yung natutuhan na natin, sishare na natin yan. Ngayon, ang may problema lang ang problema lang yan, ang pagtuturo ay binigay ng Panginoon pagsunod sa commandments eh. Pero meron pa mga profound knowledge si Lord. Malalim yun. Pag sinabing profound, dahil mo sinabi kay Daniel na ang Panginoon lang nakapagbibigay ng mga deep or profound knowledge, hindi sino man, hindi mga pastor. At yun, nagkakaroon ng revelation ng Panginoon doon sa Word of God rin, Word of Knowledge. Kaya mahalagang mag-share na tayo ng natutuhan natin, lalo na tungkol sa pagkapalito ng Panginoon bilang balita, na mabuting balita, gospel. Lumalala ng panahon, parami ang tao. Sa pagdami ng tao, maraming panganganak, kinakailangan mahayagan niya. Kinakailangan bawat saling lahi natin makapagdala ng katotohanan ng Panginoon sa mga tao. Yun ang hinihingi na ito. Na maliligtas ba naman ang tao kung hindi itatalaga ang lahat niya sa Panginoong Hesus? Hindi nga. Dahil yung pagdadala sa Panginoon ng tao para maligtas sila, ipatatalaga natin ang lahat ng tao sa Panginoong Hesus. Lahatan. Paano ba natin masusukat yung lahatan? Hindi naman natin masusukat yan by numeral sabihin na natin numeral comprehension or understanding. Ganito. Unang utos, dinggin mo ako Israel. Kasama na tayo. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Yung all doon, equivalent ng 100%.
Pag sinabing all, meron pa bang not included in all? The Father loves the Son and has given all things in His sons. May matitira pa bang hindi kasali ron? Wala na. You have 100%. With all your heart. Ano ba yung heart? Oh, spiritual heart, yun ang kalooban natin nagpapasya, determination. It's not the heart of our physical body na within our chest. No. Oh, with all our heart, magpapasya tayo na sa Kanya lahat ang buhay natin. Oh, with all our pag-ibig yun na iaalay natin sa Kanya lahat sa buhay natin. With all our soul. Ano naman yung soul? Yung heart, pneuma. Comparatively, nire-refer yan na, kinukumpara yan sa ruwa, hangin. Ang hangin, hindi natin nakikita. Yung determinasyon natin sa kalooban, hindi yun na tangible things na nakikita. Yun ang nasa kalooban natin. Ngayon, yung soul, suke, S-U-C-H-E, Greek word ng soul. If I exactly remember that spelling, no? Ano ba yung soul? The personal identity natin. Ano ba yung ating personal identity sa pagkatao? Banal ba? O salbahe ba? O masamang tao? Yun ang ating kaluluwa. Identity ng ating pagkatao. Hindi nagmumulto yung kagaya ng sinasabi Katoliko, kaluluwa nagmumulto. Hindi. Yun naman body, soma. Paano natin mapapanatili yan ang tatanggap-tanggap sa Panginoon? 1 Thessalonians 5:23. Now the God of peace, who brought the Lord Jesus Christ from the dead, sanctify you wholly, and may your spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Para mapanatili natin ang dadali natin born again talaga at ligtas talaga, yun ang pag-iingatan. Spirit, soul, and body, all for Jesus. Wala nang all for Satanas dyan. Ngayon, nagkakaroon din ng sabit tayo yan pag tayo hindi aware sa mga aral ng Panginoon Example, 1 John 2:15 to 18. Ayata. Do not love the world. Like requirements number 1, commandment Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second, and love thy neighbors as thyself. Ngayon, sabi naman ni John, do not love the world and the things of this world. Nasa mundo ang kapwa nilikha natin Exempted yun, dahil mamahalin natin ang kapwa natin as ourselves. Yun lang exempted doon. Do not love the world and the things of this world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. For what is in the world, enumerated now, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. But he that abideth according to the will of God will abide forever. But he who does the will of God abide forever. Yun ang tamang salin doon. Ngayon, yun ang susundin natin. At pag dinala natin ang mga tao, kailangan ipaliwanag yun. Dahil, merong partial lang ang pag-ibig kay Jesus. Bakit partial? Yan nangyayari, karaniwan sa mga masyadong mahalang propesyon, ang kayamanan, ang mga bagay na mahalaga sa kanyang paningin. Kaunti lang ang kanyang pag-aalay ng pag-ibig at panahon kay Jesus. Marami yung ganyan. Nung araw, madali, ewan ko kung narinig nyo na ito. Sabi ng isang may alagang babae sa malapit pa kami San Lazaro doon sa nakalagay sa sticker ng kanyang bag. I love my horse second to my wife. Kung kayong babae ng asawa, papayong ba kayo ganyan? Kabayong number 1, number 2 yung yung misis. Masama yun. Masama yun. Ngayon, lust of the flesh. Marami dyan. Naku, in general,
pagnanasan ng labas sa hindi asawa, pakikipag-live-in, hindi pa kasal. Kasama diyan yun, last of the flesh yun. O, ano pa ang mga last of the flesh na masasabi? Lahat ng puro yung tinatawag na yung nausong ang tawag nila selfie. Hindi naman din masama makuha ng picture. Ako naman pagkatapos naman binawalan souvenir din natin yan. Ang masama lang, puro sarili na natin ang nasa kaisipan natin na mahayag sa mundo. O, pagka-extreme na rin, masama na rin. Si Pablo nagsabi niya, all things are lawful for me, but not all things edify, or not all things are expedient. Sinabi niya po nun And I will not allow myself to be under bondage with all of this. Ingat din tayo ron. Doon nangyayari pag-ibig sa nasa libutan. Marami yan, lust of the eyes. Karaniwa, maraming mga hindi sa Panginoon pag nag-shopping. Napasok sa mall. Natamaan ng mata isang magandang expensive na tablet o ano, I like it. Gusto ko ito. May mga anak na pinag-aaral. Darating ang panahon, mag-tuition na naman. Type na type. Pero yung pera sa akin dito, sa kanalan mo, makapagbilang na lang ko sa kaibigan namin meron, binili na. Ano yun? Last of the eyes. No consideration to prioritize what the Lord wants him or her to do. O, nawawala dahil sa pita ng mata. Ay, marami yan. Kung ano-ano yan. Lahat ng ginugusto ng paningin natin na mapa sa atin, lust of the eyes na yun. Maging mga sa sexual lust o saan man, sa mga material things. O ngayon, yun ang warning ni John. Kaya siguro warning rin yan yun. Nung panahon na yun, maraming gano'n na tao. Natulad din kayo. At malapit na tayong mag-wind up. Ngayon, maliwanag naman sa atin itong number 35 na ito na huwag tayong ang maliwanag dito, lahat kinakailangan maging totally, absolutely, and exclusively all for Jesus. Yun ang tinutukoy nitong paksain dito sa 3 basic conditions na nalahad dito. Nang sa gayon, kung dumating magbigla Panginoong Isus, dinatnan tayo na ginagampanan natin ang katuparan ng pagsunod sa mga pinagagawa niya sa atin. At huling quotations ng verse, John 14:12. Bagamat maganda rin yung nabanggit ni Bishop sa kahapon, huwag tayong gagaya kay Jesus na dumidirekta ng prayer sa Father. Tama yun. However, pag tungkol naman sa gawain, may sinabi Panginoon, John 14:12, He who believes in me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I'm going to the Father. Papunta pa lang siya sa Ama nun, di pa siya nag-relasyon. Nalo na siya sa Ama na yun. Yun, kailangan gampanan natin kung talagang tayo sumasampalataya kay Lord Jesus. Maliwanag naman sa ating lahat dyan. Meron bang gusto magtanong? Hanggang 10 bago dito, hanggang 10. Tapos na. Sige. Meron bang gusto magtanong? Wala? Okay, let us pray now. Lord Jesus, we praise you, we thank you, because you have given us many informations of knowledge about the Word of God that you have given for all of us, that we may be able to serve you in accordance to your given instructions, and also that we may remain faithful to you all the days of our lives, because we know that your second coming that will be presented here is
surprise for all, and no one else among us will know the exact date and time or years of your second coming. But while we are waiting for you, Lord Jesus, we must be enthusiastically serve you to gather people for your glory and for your name's sake. Because many people are traversing in the path of wickedness, not knowing that you will render your wrath and indignations against them. The reason why we have to share your words, the preaching of repentance, and the persuasion for them to commit their everything in life to you, that they may also be your faithful followers. And Lord Jesus, bless all of us here, including all of Israel, that now face many adversaries against them. And also all that your faithful servants in the world, all of us Gentile believers, and those whom you know will come to you and will devote everything in life to you. Lord, we ask in your name to help us in gathering people, that we may bring them to you. Those whom you know will not waver in their faith, and that they will truly commit their everything in life to you. That we may be all together united as your one flock, that includes all of Israel, whom you know will return to you. And this prayer we pray only in your great and mighty name, Lord Jesus. And we praise you, we thank you, we love you, and in your great and mighty name we say, Amen and Amen.